Batang pare, ang sermon ko napakahaba. At yung pag may sa confession, yung advice, napakahaba rin. Until isang araw habang nagpapakumpisal ako, bigay ako ng bigay ng payo, haba. Sabi nung nagkukumpisal, Father, tama na po. Ang haba na. So nag-isip-isip ako, bakit nga ba mahaba ako magsermon at mahaba magbigay ng payo? Where is it coming from? So tanong ko sa sarili ko at natuklasan ko na kaya pala mahaba ako magpayo at magsermon kasi gusto kong baguhin ang mga tao para magpakatino, para magpakabanal. Mali pala yun. Mali. Kasi yung magbabago sa mga tao, si Lord, hindi ako. Kaya akala ko, ako mabago. Kaya mahaba yung sermon, mahaba yung payo sa confession. Ay, nako, sabi ko, natutula ako. So yung realization, God is the one. God is the one who will change people. God is the one who is responsible. Kasi yung mga tao, they can also reject it. They can make choice to reject or to abide. Kasi sabi naman ni Lord sa Gospel, kung ayaw nila, di ipagpag ninyo yung ano yung panyapak ninyo para wag na sumamba sa inyo yung alikabok ng mga nag-decide na hindi kayo tanggapin. So ngayon, I am more at ease, more restful, saka kasi hindi ko na hinahangad na mag-convert. Ang hinahangad ko lang, maging isang katulong ni Lord. At siya na yung bahala. Siya na magpapabunga. Hindi ako, tulad ng naisip ko noong unang panahon. Kaya ngayon, maikli na yung humili ko. Maikli na yung payo pag sa nagko-confess. Masaya na ako doon. Si Lord, sabi naman niya, rejoice not because the demons obeyed you. Sabi doon sa pinakahuli ng gospel na hindi nabasa, no? Rejoice rather that your name is written in heaven. So in other words, ultimately si Lord talaga yung responsible. Yung pagpapabago, tapos pagre-recruit ng mga candidates na maging missioneros, ganon. Kasi sabi niya, pray that He sends laborers. So, hindi mga tao yung nagre-recruit, si Lord pala nagre-recruit. Mga ano yan, mga realization ko dahil doon sa gospel. End of sharing.